Hello everyone, welcome back to another video. Kapag tagumpay na ang ating pag-uusapan, ang sarap pakinggan, di ba? Pero alam mo, ang tagumpay ay hindi yan nagkataon lang. Hindi rin dahil swerte ka, hindi rin dahil ito na ang kapalaran mo, hindi rin yan hulog ng langit, at lalong hindi yan magic. Wala kahit na isang tao ang nagtatagumpay kagad sa isang tulog lang. Walang ganon. Walang elevator patungo sa tagumpay. O kahit escalator man lang. Wala rin ganon. Lahat tayo ay umaakyat gamit lamang ang hagdan. Nakakapagod, di ba? Hindi natin alam kung anong meron sa susunod na hakbang. Kung safe pa ba tayo? May liwanag pa ba sa dulo? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya ang daming natatakot. Ang daming naduduwag. Ang daming nalulungkot. Ang daming na-stress. Ang daming nabigo, at ang dami-daming sumuko. Pero kahit natatakot man ang iba, patuloy silang lumalaban, at patuloy nilang hinarap ang hamon ng buhay. Yung mga naduduwag, natutunan nilang tanggapin ang pagkatalo, at mas natuto pa sila sa mga talong yon. May nalulungkot din naman, pero tumatatag sila dahil sa higpit ng pagtitiwala nila sa Diyos. May na-stress man, pero tinanggap nila na ang mga problema ay bahagi na ng ating buhay. Kaya sa huli, marami man ang pagsubok na pinagdaanan, sila'y nagtagumpay. Alam ko na gusto mong magtagumpay, kaya't ginawa ko ang video ito dahil gusto kong ibahagi sa'yo kung ano ang ginawa ko sa buhay, at ako'y nagtatagumpay rin. May mga prinsipyo na dapat mong sundin upang magtagumpay ka rin. Kung willing ka lang sundin ang 20 prinsipyong ito, sigurado akong magtatagumpay ka. Number 1, magsikap ka. Magsikap ka upang maabot ang pangarap mo. Walang limitasyon. Ang limitasyon ay galing lamang sa isipan mo. Gawa-gawa lang yun ang isipan mo dahil sa negatibong pananaw mo sa buhay. Kung ano ang narating mo ngayon, bunga ito ng mga iniisip mo noon. Walang makakapigil sa'yo na abutin ang pangarap mo. Kung ikaw mismo, gusto mo. Ikaw ang magpapasya kung ano ang gagawin mo sa buhay. Huwag mong hayaang diktahan ka ng mga taong walang narating sa buhay. Number 2, harapin mo ang mga hamon. Kailangang maging responsable ka sa lahat ng bagay. Tanggapin mo ang mga mabibigat na pagsubok at gumawa ka ng paraan para masolusyonan mo ito. Huwag mong iwasan ang mga hadlang. Banggain mo. Gibain mo. Lahat ng matagumpay na tao, hindi sila nagdadahilan. Hindi sila nagrereklamo na bakit ganito ang nangyari. Bakit ganyan? They never do that. Nakapokus lang sila sa kanilang layunin, sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pangarap. Lahat tayo ay may dinadalang mabibigat na problema. Mabibitawan lamang natin ito kung ito'y ating haharapin. Kailangan mo munang tanggapin ang sitwasyon mo ngayon bago ka makapagpasya kung saan o ano ang gusto mong maabot sa buhay. Number 3, magpasalamat ka. Kung ano man ang meron sa'yo ngayon, kahit maliit na bagay man yan, pasalamatan mo ang Diyos. Pinagpala ka pa rin. Karamihan sa mga tao ngayon ay nadidepress. Iniisip kasi nila na walang-wala sila. Ang dahilan kung bakit hindi ka masaya sa buhay mo ay dahil palagi mong iniisip o nakapokus ka lang sa mga bagay na wala sa'yo. Hindi mo napapansin kung ano ang meron dahil sa wala ka lang nakapokus. Pagkagising mo tuwing umaga, ano ang una mong napapansin? Siyempre, cellphone mo kaagad ang hinahanap mo, di ba? Parang nakalimutan mo na yata na buhay ka. Di ba't napakalaking blessing na yon? Sa pagkagising mo pa lang, magpasalamat ka kagad sa Diyos dahil binigyan ka pa niya ng buhay. Hindi lahat gumising sa mismong umaga na yon. Isa ka sa mga nabubuhay pa. Kaya't magpasalamat ka sa Diyos dahil may pagkakataon ka pang sumubok ulit. Number 4, layuan mo ang negatibong tao. Huwag kang magpapa-apekto sa kanila. Lahat ng tao ay may iba't ibang opinyon. Kung gagawa ka ng masama, syempre babatuhin ka rin nila ng mga masasakit na salita. Kung gagawa ka naman ng tama, hahanapan ka rin nila ng butas para masira ka. May ilan na maiinggit sa'yo. Kung magpapa-apekto ka, talo ka. Mag-focus ka lang sa ginawa mong kabutihan. Huwag kang lilingon kung may tahol ng tahol. Pakinggan mo lang ang sinasabi nila, pero huwag mong paniwalaan ang lahat ng naririnig mo. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga negatibong tao. Wala ka namang makukuha sa kanila. Dapat matapang ka sa pagharap sa mga bagay na hindi ka komportable. Number 5, huwag kang matakot magkamali. Dapat kang matuto sa bawat pagkakamali mo. Lahat naman tayo ay magkakamali. Bakit pa tayo matatakot sa kamalian? Bakit pa tayo magpapaka-perfectionist?
Hindi tayo perpekto. But the best thing is, diyan tayo uunlad. Lahat ng mga taong umusbong ay nakaranas din ng kamalian. At patuloy pa rin silang nagkakamali hanggang ngayon. Natuto sila ng natuto hanggang sa nakamit nila ang matamis na tagumpay. Kaya't huwag kang matakot magkamali. Dahil sa totoo lang, hindi ka nagkamali. Natutunan mo lang kung anong bagay ang hindi gumagana at kung ano yung mga bagay na hindi nararapat sa'yo. Number 6, magpapakatotoo ka sa sarili mo. Huwag mong pikiin ang sarili mo para lang matanggap ka ng lipunan. Huwag mong baguhin ang sarili mo para lang makapasok sa panlasa ng ibang tao. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Wala kang mapapala sa kakaisip sa mga taong hindi ka naman iniisip. Sakit at kalungkutan lang ang makukuha mo sa paggawa ng ganyan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kakahintay ng approval nila. Ang dahilan kung bakit ka nadidepress, palagi mo kasing iniisip ang mga bagay na wala namang koneksyon sa'yo. Nag-o-overthink ka lang. Ang buhay ay hindi parang nakikita mo sa TV. Hindi scripted ang buhay natin. Hindi ka biktima sa mundong to. Ikaw ang nagpapakabiktima sa sitwasyong gawa-gawa mo lang. Number 7, ibuhos mo na lahat. May mga tao bang nagtatagumpay na maliit lang ang ginawa? Wala pa naman siguro, di ba? Lahat binigay nila. Ibinuhos nila lahat ng lakas nila. Walang mangyayari sa buhay mo kung nakapokus ka lang sa buhay na hindi mo naman gusto. Hindi mo gusto magtrabaho ng 12 hours, di ba? Umalis ka na. Hindi mo ba gusto mag-isa? Umalis ka sa sitwasyong yan. Umanap ka ng jojowain mo. Bakit ka pa mananatili sa sitwasyon na hindi mo naman gusto? Anong punto mo? Bakit ka pa magre-reklamo kung pwede ka namang umalis agad? Kung gusto mo naman ang sitwasyon mo ngayon, ibuhos mo lahat. Kung gagawa ka rin lang naman ng bagay na ikakabuti mo, ibuhos mo na lahat. Dahil alam mo namang magbabago ka sa paggawa nito. Basta't mahal mo lang ang ginagawa mo, susunod ang tagumpay. Number 8, lilipas rin ito. Kahit anuman ang nararamdaman mo ngayon, kahit anong problema pa yan, lahat ng yan ay lilipas din. Magtiwala ka lang, mawawala rin yan. Mawawala yan, hindi dahil sa pag-iwas, kundi sa pag-iba ng focus mo. Huwag kang mag-focus sa kadiliman. Paano ng liwanag? Lahat ng bagay ay may kasalungat. Kung may itim, may puti rin. Kung may kaliwa, may kanan. Kung may lalaki, may babae rin. Kaya ang tanong ko sa'yo, bakit isang side lang ang nakikita mo? Bakit nakikita mo ang dilim, pero hindi mo naiisip na may liwanag rin? Bakit hindi mo naiisip na kung may gabi, may umaga? Bakit hindi mo naiisip na kung may problema, may solusyon rin? Alam kong alam mo yon. Pero ang tanong ko ulit, bakit nakapokus ka pa rin sa negatibong sitwasyon? Number 9, huwag kang mag-focus sa pera. Alam ko na masarap kapag marami tayong pera. Ito naman ang hinahangad natin, di ba? Minahal ng karamihan ng pera. Ito rin ang dahilan na karamihan din ay nabubulag sa sitwasyon. Dahil sa sobrang pagmamahal sa pera, bunga na rin ang kakulangan sa buhay. Tumataas ang antas ng krimen. Kahit hustisya ay hindi gagalaw dahil pera ang gagamiting harang. Salip na tayo ang magkukontrol ng pera, tayo ang kinukontrol nito. Uulitin ko, huwag kang mag-focus sa pera. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa layunin mo. At ang lahat ng bagay ay kusang susunod rin sa'yo. Kasama na ang pera doon. Number 10, huwag kang sumuko. Lahat tayo ay makakaranas o nakakaranas na ng matinding pagbagsak. Ang tunay na kabiguan ay hindi binibilang sa dami ng iyong pagkakamali. Ang tunay na kabiguan ay kung sumuko ka na. Kung bumagsak ka man ngayon, hindi ito ang katapusan mo. Pwede ka pang bumangon. Bitbitin mo ang aral ng kabiguang yon. Gamitin mo yon upang magtagumpay. Number 11, magsakripisyo ka. Kailangan ko pa ba itong ipaliwanag sa'yo? Proceed na tayo sa number 12. Habaan mo ang iyong pasensya. Tiisin mo ang lahat. Matuto kang maghintay. Hindi ibig sabihin na umupo ka lang. Kahit inaakala mo na hindi mo makakamit ang pangarap mo, akala mo lang yon. Karamihan kasi sa mga tao ngayon, gusto agad-agad may mangyayari. Gusto magbunga agad. Kung nagsikap sila ngayon, gusto rin nila na bukas may makukuha na sila. Sabi ko nga kanina, hindi ito magic. Kailangan mo pang magtanim, magdilig, magtrabaho, at maghintay ng ilang buwan bago ka may aanihin. Nasa huli ang gantimpala. Huwag kang sumuko kung gusto mong makita ang bunga ng pagsisikap mo. Habaan mo lang ang iyong pasensya. Kung gusto mo nang sumuko, isipin mo lang kung bakit mo sinimulan. Number 13, tanggapin mo na hindi madali ang buhay. Lahat ng pangarap natin
ay hindi madali. Kung gusto mong makamit ang pangarap mo, dapat 100% handa ka na sa labanan. Dapat handa ka nang magtrabaho para sa pangarap mo. Dapat handa ka nang makipaglaban. Number 14, kalimutan mo na ang nangyari. Hindi naman literal na kakalimutan na. Ibig kong sabihin ay bitawan mo na. Ang kahapon ay ala-ala na lang. Wala na yon. Hindi mo na yun mababalikan pa. Hindi mo na maitama ang nagawa mong mali. Kung nabigo ka noon, hindi ibig sabihin na mabibigo ka rin ngayon. Magtatagumpay ka na ngayon kung susundin mo lang to. Depende sa pagpupursige mo. Mag-focus ka lang sa araw ngayon. Ang bukas ay magiging ngayon. Ang nakaraan ay wala na. Hindi mo mahuhulaan ang mangyayari bukas. Ngayon lang ang kaya mong kontrolin. Kaya mag-focus ka lang sa araw na ito. Number 15, hindi pa huli ang lahat. Kahit matanda ka na, hindi pa huli ang lahat. Habang humihinga ka pa, may magagawa ka pa. May panahon ka pang baguhin ang mindset mo. Number 16, hindi lahat susuportahan ka. Yan ang masakit na katotohanan. Hindi lahat masaya sa naabot mo. Hindi lahat papalakpak sa'yo. Hindi lahat matutuwa. May naiinggit din ng palihim. May naghahanap ng butas para masira ang imahe mo. Alam mo ba kung bakit ganyan sila? Kasi nangangarap din sila kagaya mo, pero hindi nila natumbasan ang potensyal na nasa sayo. Huwag mong hayaan na hilahin ka nila pababa. Ang mga taong nararapat sa'yo ay palaging nasa tabi mo, handang sumama sa paglalakbay mo. Kung nag-iisa ka lang sa iyong paglalakbay, manalig ka lang sa Diyos at siguradong gagabayan ka niya sa bawat hakbang mo. Number 17, tanggalin mo ang toxic mong habits. Alam mo na ngang sisira yan sa buhay mo, hindi mo pa bibitawan. Pag-isipan mo mabuti ang sitwasyon at ang sarili mo. Ang dahilan kung bakit hindi mo natutupad ang gusto mo, hinihila ka kasi pabalik ng sarili mong habits. Unang habit na makakasira sa kinabukasan mo ay ang pagpapaliban o procrastination. Palagi mo na lang sinasabing, mamaya na, hanggang sa hindi mo ginawa. Huwag mong ipagpaliban bukas ang pwede mong gawin ngayon. Isa ka rin ba sa mga taong mahilig magpaliban? Kung gayon, paano mo mararating ang tugatog ng tagumpay kung palagi mong sinasayang ang oras mo? Marami pang mga bad habits na kailangan mong tanggalin sa buhay mo. Pagtuunan mo ng pansin ang iyong sarili. Number 18, huwag kang matakot. Ang takot na nararamdaman mo ay galing lamang sa isipan mo. Imahinasyon mo lang. Ang isipan mo mismo ang kalaban mo. Hindi mo pa nga alam kung ano ang kahihinatnan, natatakot ka na. Pinaglalaruan ka lang ng isipan mo. Huwag kang matakot mabigo. Huwag kang matakot kung nire-reject ka. Patuloy lang sa paglalakbay. May mararating ka rin. Number 19, dapat may direksyon ka. Kung wala kang direksyon, mapupunta ka sa ibang estasyon. Kung hindi mo alam kung saan ka patungo, paano ka makakarating sa iyong paroroonan? Kung gusto mong magtagumpay, kailangang malinaw ang pananaw mo sa hinaharap. Lahat ng sasakyan ay may wiper, di ba? Para matanggal ang dumi sa salamin, upang makita mo ng malinaw ang daan. Sana'y may wiper ka rin sa buhay, upang malinaw din ang iyong direksyon. Number 20, magtiwala ka sa sarili mo. Walang magtitiwala sa'yo kung ikaw mismo ay walang tiwala sa sarili mo. Kung gusto mong may susuporta sa'yo, suportahan mo muna ang sarili mo. Kung gusto mong maniwala sila sa'yo, magtiwala ka muna sa sarili mo. Lahat ng prinsipyong ito ay naririnig mo na. Pero patuloy mo pa rin binaliwala kasi sarado pa ang kabilang linya ng utak mo, ang iyong subconscious mind. Change your mindset and you will change your life.